Okay. Ano po ang progress dito sa Espanya? Hindi. Unang-una, nagpapasalamat tayo kay Yorme sa lahat ng suporta at tulong na binibigay niya sa national government. Hindi lang sa DPWH, pati sa ibang mga ahensya natin. No? Nandito kami ngayon sa Espanya. Kasi alam mo, nung binisita namin yung dalawang area na ginawa natin ng maayos at tama yung mga proyektong binigyan ng ating Pangulo, sa Taft Avenue sa harap ng Santa Isabel, tsaka dun sa Sunog Apog, pati na rin dun sa Ross Boulevard, sa may Bonifacio, sa may harap ng Manila Hotel. Nakita natin talaga na kung tama yung gagawin at hindi na nakawin yung pera, tama yung proyekto, maayos, merong epektong maganda. Sa Sunog Apog, nag-uusap nga kami ni Yorme kanina, nung weekend, nag-uusap kami. Wala nang reklamo yung mga taga Sunog Apog, barangay Sunog Apog ngayon. Kasi talagang hindi na nagbabaha doon. No, sa Santa Isabel, yung mga madre sa Santa Isabel, nagte-text sa akin, sinasabi, Sek, talagang nagwo-work yung ginawa ninyo kasi halos hindi na nagbabaha. Sa harap ng Manila Hotel, hindi na rin nagbabaha doon. Yung mga area na gumagana yung mga pumping station natin, menos baha na rin. So, inaya ko si Yorme para itong, ewan ko, ilang dekada nang nagbabaha dito sa Espanya. Yung elementary rito ngayon, doktor na, baha pa rin. Oo. So, nag-planning kami at piniresenta ko ngayon kay Mayor yung 5 interventions na gagawin natin dito sa Espanya. Kasi medyo mabibigat itong mga intervention na to. And hindi natin magagawa to kung di tayo tutulungan ng ng local government, ng city ng Maynila. So, ang maganda, all-out support si Yorme, and kinausap din namin yung mga kababayan natin dito, magkakaroon ng konting aberya in the next few months, pero sa tingin namin, pag natapos to, kahit papano, maiibsan yung pagbaha dito sa Espanya. Once and for all, kasi grabe na talaga. Yung pagbaha dito, grabe na yung epekto sa mga estudyante, sa mga negosyo dito, sa mga tao dito. So yun, nagpapasalamat kami kay Yorme doon. So, siguro, si Yorme muna, then we'll entertain questions. Sige. May tanong ba kayo? Hindi, statement ka muna, Yorme. DPWH dito. Wala pa, zero. Wala pa nga ginagawa. Ito naman. Ano naman, no? Things are being given attention and concern is really there. No? Marami naman ang area. Manila is just one of the biggest problem. Hindi ko naman pwedeng kaldagin si Secretary Vince. Dito ka lang sa Maynila, dito ka lang sa Maynila. He has to attend also on other matters. But we're very happy with DPWH today on what they're doing, intervention sa mga areas of concern. No? Taft Avenue, Adriatico area, Espanya, Sunog Apog, and so on and so on. So today, we went here because over the weekend, Secretary Vince and I have been texting and sharing information about the pumping station under DPWH, under MMDA, areas of flooded areas like Espanya. So in this case, darating ang oras na maiibsan yung level ng tubig ng baha. That's the minimum requirements or goal namin na DPWH at ng city government. Kaya lamang ipinagpapauna ko na sa mga dumadako sa Maynila sa mga darating na linggo, medyo magkakaroon ng abala sa kalsada ng Espanya. It will take a few months, pero sabi nga, dadaloy din ang ginhawa. Third, hopefully, the plan of having a catch basin in Earnshaw, no, would help Espana's flooding. It's now on their way sa planning. Magkakaroon lang ng konting abala do sa kambal na simbahan natin. Kasi yung buong kanto na yon o yung buong plaza will be converted as a catch basin area of Espanya para papunta naman do sa pumping station sa likod ng LRT sa Mendiola. Ano pong pinakamalaking problema po ba? Is it basura, makipot yung kalsada, or baka marami ng residente? Maraming science of it, no, factor. Basura is one.
Two, masyado ng luma yung ating mga sistema sa ilalim ng lupa. Three, as you all know, wag na kayong lalayo. Pagdating nyo Espanya, tumingin lang kayo sa east. Makikita mo na yung level ng lupa. Kami talaga ang taga-salo Catch basin ng to. tubig coming from the Quezon eastern board. So all the way from the mountainside, all the way here. Kasi papunta lahat yan dapat sa Pasig River. But yung mga interceptor naman, like Blumentritt and Sunog Apog, ginagawa naman. Kaya lang talaga, through the years, yung load ng water is not sufficient enough anymore to be carried by the drainage system. So that's why the intervention is to put up cross drainage, upgrade ng kalsada, leveling ng kalsada, cleanup of the drainage, and pumping stations, more pumping stations nearby Espanya, and the one that, yung sinabi ko, yung catch basin sa ilalim mismo ng kalsada ng isang komunidad. So, it's so many factors. But the thing is, unti-unti, at least may napupuntahan. May nararamdaman at nakikita ang tao. So, are we going to face flooding pa rin in the coming days? Yes, it may. It may. But it's being addressed naman. Espanya na lang talaga. At saka, some portion of Top Avenue via United Nations. Kasi medyo pag-iwanan na yung lupa. So, we suggested to DP District Engineer na check-in ulit. Kasi yung dito sa kanan, yung sinasabi ni SEC na, I think nandun din kayo. Sa Santa Isabel. Sa may Santa Isabel. Nag-work yung yung drainage. So bukas pupunta kami ayayain ko din si Yorme, pero bibisitahin ko din ng Top Avenue sa harap ng Gasal. Pati na rin yung Remedios tsaka yung Magate area malapit sa, kasi yun nagbabaha din, tsaka sa Mayon Avenue. So ikutin din namin. So ano lang, advisory lang sa mga kababayan natin, lalo na dito sa Espanya, Sampaloc area. Merong mangyayaring mga major construction dito in the coming months, starting September. No, meron tayong 4 na cross drain na gagawin mula dito sa side nito papunta doon. 4, no? In-approve na ng City Hall yan, no, para yung tubig na naiipon makatawid pababa papunta sa mga pumping station natin. At papunta dun sa sinasabi ni Yorme na detention basin na gagawin natin sa may Bustillos, sa harap ng simbahan sa may Earnshaw. No, so yung dalawang yon, yung 4 na cross drain, yung detention basin, pagpapalaki ng mga inlet, yung pasukan ng tubig. No, kasi ang problema diyan, gagagyan natin yan ng mga trash trap kasi ang nangyayari kapag inano ng basura, babarayin na ng basura yung babaan ng tubig. Magbabaha na naman ng mabilis, di ba? So, kailangan ayusin din yan. And then, meron tayong mga itataas na portion ng Espanya dahil mababa na, napag-iwanan na. And doon talaga nag-iipon yung tubig at nagbabaha. So, itataas natin. So, lahat ng yon sabay-sabay natin gagawin. Hihingi tayo po ng paumanhin muna sa ating mga kababayan, lalo na yung mga estudyante natin dito sa may UST at iba pang mga areas dito sa Espanya. Pero ang ina-assure namin ni Yorme, mabilis natin gagawin, 24/7 natin yan. Ikagawa, pag nagawa yan, medyo maganda-ganda ang magiging epekto nito sa pagbaha dito, medyo mababawasan. So, yun nga, no? Yun nga at magsisimula na tayo, Yorme, ngayong September. Kami naman, on behalf of the people of Manila, we are very grateful, nagpapasalamat kami sa DPWH through Secretary Vince Dizon and his team na yung aming mga pino-forward na real-time information on actual situation nabibigyan naman ng agarang tugon. As you all know, that was a few days ago. So they went back here and to inspect, and now interventions are going to be initiated. So for now, thank you very much kay Secretary Vince. Dagdag ko lang po. Can you give us context po sa paggamit ng LGU recently ng AI-powered drone for flood monitoring? Okay.
You know, recently we attended the ArcGIS, a system that we bought and recognized by ESRI. This system is a mapping system, a multi-special system, wherein even if we put a system in our drainage facilities and map our level of yung land, ng level ng land, at yung kwentada ng buhos ng tubig through this data and data analytics of our system, we can project 2 hours before kung saan magdudulot ng malaking pagbaha. Ito ba ay particular sa kalsada lang? Hindi, ito ay particular sa mga community na pwede nating malikas ahead of a few hours ahead of aberya. Yun yung isa sa mga meron tayo ngayon, but it's not yet being deployed because we have to put a system underneath sa ating lupa at imamap natin yung ating lote o what you call cadastral mapping. Mahalaga yun. Yun yung next move namin after we were given recognition about utilizing the system, the mapping system for MDRRMO. Pag MDRRMO, kasama na rin dyan pati pagbaha. So lalawak ng lalawak yan, yung paggamit ng ArcGIS. Open yung social media sa cellphone. Oo, pwede naman. Pwede naman maggawa ng web for public access. Saka ano naman lahat naman kayo, lagi naman kayong welcome sa MDRRMO system namin, di ba? In fact, even some stations naka-hook up sa amin. Plus the fact that aggressively and actively informing the public through MPIO yung sitwasyon. Whether it's a bad situation or a good situation, nilalathala naman sa MPIO. Kasama traffic. Kasama traffic. Yes, vehicle counts. Kasama ba? Lahat. Ano yan? It's a big data management system. Doon naman kami papunta na rin. Yung Yes. intervention natin. Sorry. September, magsisimula na tayo. Hindi ko nga mabibigay pa yung timeline kasi pagka nasimula na natin, doon magagaman natin. Pero 24/7 ang usapan namin ni Yorme para mabilis. Sa mga areas ka na problematic sa baha, sa area. Oo, lahat naman pinapa-address natin, no? Pero ang ano kasi natin is tawag dito, yung mga national roads talaga, kasi dyan talaga madaming dumadaan sa mga kababayan natin. Ito, Espanya, Quezon Avenue, Commonwealth, EDSA, C5, Araneta, Arten, Top Avenue, yung mga malalaki talaga. Kasi yung volume ng taong dumadaan dyan at yung permission dinudulot niyan talaga. So yun ang mga priority natin. Hindi lang sa Metro Manila, pati yung mga national roads natin sa ibang parte na ng lugar, lalo na sa mga major cities. Kailan ba last na upgrade yung drainage system here? Kailan? Ng Espanya, ang sabi sa akin, ang drainage dito, 1950s pa. Yung drainage dito. Hindi pa na-upgrade. Meron lang nagagawang mga maliliit na proyekto, pero yung pag-upgrade talaga, hindi pa nagagawa. Sure, may Since post-World War II. May datos tayo ilan yung kailangan ayusin mga drainage dito sa Espanya? Hindi, yung gagawin mo, yung priority muna natin, yung 4 na gagawin natin cross-drain. Kasi yun ang pinakamabilis na kahit papano, according sa mga eksperto natin, maiibsan yung baha sa Espanya. Kasi, kailangan mapabilis nating mapababa yung tubig papunta sa mga estero at saka sa mga pumping station natin. And critical din yung detention basin sa may Earnshaw, sa may Bustillos. Ilang months or taon po yan? Ha? Ilang months or taon? Buwan lang ito, hindi naabutin ng taon. Di ba? Aabot mo ba ito dun sa holiday rush? It may. It may. Kasi September pa tayo mag-uumpisa. So, Pero ano naman fishbone. So hindi to backbone. Kaya madali to kasi makikita mo naman yung metro, malapit lang naman. Kailangan lang mag-connect yung dalawa na nakaparallel para magsaluhan ng tubig. Sir, gusto mo yung inspection niyo sa tawag? Ayun, medyo talagang nakakalungkot, no? At nakakainis. Kasi kausap ko yung mga tao mismo sa Talomo, sa Barangay Bangkal.
At sabi nila sa akin, 2019, nagkaroon na ng ganun ba? No, na ang dami nasira mga bahay. Pero ang problema, alam nangyari. No? So, dalawa ang critical na kailangan gawin namin doon. Immediate. In fact, nagsisimula na today or tomorrow, nagpadala na ako ng mga equipment doon. Number one, kailangan mag-dredging doon. Kasi yung ilog, mababaw na eh. Kagaya ng ginagawa natin sa Metro Manila. Yan, si Yorme, katulong natin dyan. Effective ang dredging kasi ang tubig, wala kang magagawa. Ang tubig, dadating at dadating ang tubig. Ang kailangan natin gawin, yung kapasidad ng ating mga ilog at estero, kailangan papalakihin natin. Ang problema, kung di ka magde-dredging, since galing sa bundok ang tubig, may dagayang putik, may dagang buhangin yan, kung 10 taong ka nang walang dredging dyan, eh yung ilog mo, talagang bababaw na ng bababaw yan. Low So, capacity. ang tubig, aapaw at aapaw yan. So, yun ang unang-una, nagpapadredging na tayo doon ngayon. Tsaka yung nakita kong ang mga flood control na merong parting mataas, may parting mababa, pinapantay na natin. Yun, hindi din ginawa yun. So, magsisimula na rin yun in the next few weeks. So, sabi ko nga, babalik-balikan ko yan, yung community na yan. Kasi nakakaawa talaga. Kung nakita mo yung isang tao doon, habang kinakausap ko siya, hinuhukay niya yung mga damit ng mga anak niya. Dahil natabunan na ng putik tsaka ng buhangin. No, kailangan mabilis nating aksyonan yan. No? So, we're going to go back there paulit-ulit hanggang maayos yan. And then, gagawa tayo ng dam sa taas. Wala kasing dam eh. So, kailangan kasi may mga dam ka sa taas para bago pa bumaba kung mag-asa yung tubig, napipigilan mo na sa taas pa lang. So, gagawin, pero yun, medyo matagal yun. Yung immediate, yung dredging, tsaka yung papataas natin ng dike. Ang tagal na kasi, hindi ko na alam eh. Pero, yung pagpapanagot, gagawin natin yun. Wag silang mag-aalala. Bubusisihin natin yan. Pero ang pinaka-importante, solvein muna natin yung problema ng mga kababayan natin doon. Kasi kaya namang gawin ng mabilis eh. Di ba, hindi man nga abutin ng buwan yan eh. Di ba, ilang buwan nga yan, matatapos na natin lahat yun eh. Pero, ang ulan, hindi natin alam, baka umulan na naman dyan. At rumagasa na naman ng mga tubig dyan. Traumatic para sa mga kababayan natin doon. Nag-agree po si Congressman Paolo Duterte sa inyo. Nakakagalit nga po yung Totoo na. sitwasyon, sa Davao City. Pero ang sabi po niya ay siguro the DPWH should look within itself daw, parang open the books, check why Gagawin natin yun. despite yung pondo po, hindi daw na-implement yung 2023 master plan. Gagawin natin yon. Pero ang tingin ko, ang pinaka-importanting gawin natin, tulungan natin yung mga tao doon at umaksyon tayo. Hindi naman pwedeng nakita na natin yung hirap na dinanas ng mga tao doon. Tapos, wala tayong gagawing aksyon doon. Kaya 2019, ilang taon yun? 7 taon yun, walang nangyari doon. Diba? So, umaksyon na tayo ngayon. So, yun ang gagawin natin. At babalik-balikan ko yun. Pero sabi po ni Pulong, Sec, you should start naming names. Mag-name na po name grabbing. Darating tayo doon. Pero hindi naman tayo magpapangalan kung wala tayong basehan. So, maglalabas tayo ng pangalan. Iimbestigahan natin. Pero tulungan muna natin yung mga tao doon. Umaksyon muna tayo. So you mentioned yesterday marami pong budget yung ng DPWH yung napupunta sa Davao City. Do you have an estimate parang magkano na tayo? I think the report was what, 50 billion? In the last 10 years? Thank you. Thank you, sir. Thank you. Eh, yung